Okay, panibagong araw mga tol. Time check ay 6:24 AM. Yung gas natin mga tol, ayan. So bali nakatakbo na ako ng 600 meters mga tol. At habang tumatakbo ako may pumasok na booking. Unang biyahe ito mga tol, ano? 412 sa akin at nasa 2 kilometer plus ang pick up niya. Dito yung pick up niya mga tol. So bali yung drop off niya ay dito. Makati mga tol, ayan o. Ayala Circuit. So ayan mga tol, let's go. Unang biyahe ngayong araw ng Lunes, buwan ng July. Alas 8:23 na mga tol at 21.2 km na itakbo natin at nabawas natin na gas mga tol. Sa ngayon wala nang pumapasok na booking. Bali, dalawang booking pa lang tayo mga tol. 564 pa lang ang ating kinita. So abang-abang tayo dito mga tol ng booking, sana pasukan tayo dito. Good morning sa inyo mga tol. Ito kalbo ako ngayon mga tol, kasi mainit kasi yung ulo ko. Kumbaga tinutubuan ako ng Balakubak, Makati, kaya napagpasyahan ko na kalbuhin na lang to para maging fresh at malamig sa ulo mga tol. So bali dalawang booking pa lang tayo ngayon. Mababa yung pamasahe, matraffic, pero tis-tis na mga tol. Ang goal lang naman natin ay kumita at syempre makakota mga tol. Kapag nakakota na kasi pwede na akong umuwi. So ganun pa man, sa ngayon mga tol, babalitaan ko kayo dito sa Buhay TNVS mga tol. Minsan mababa ang pamasahe, minsan malaki. So napansin ko lang na may mga area talaga na mababa ang pasahe mga tol. Lalo na kapag high demand surge doon sa lugar na yon. Kapag low demand surge naman, mababa ang pamasahe mga tol. Kumbaga parang nakadepende na ang ngayon, ang platform ngayon sa demand. Totoo yun mga tol. So ganun pa man, balitaan ko kayo mamaya kapag kumakamagkano tayo mga tol. So let's go mga tol, stay tuned. Okay mga tol, pinasukan tayo ng booking. So bali mga tol, 223 sa akin, 700 meters ang pick up. At okay mga tol, papunta ng BGC to. Okay, ayan mga tol, pa BGC. Nasa mga 4 kilometer yan. At ang pamasahe niya ay 223. Labas na po ang top up o yung commission ni Papa G. Let's go mga tol. Time check mga tol ay 9:35. So 31.2 km na po na itakbo natin. So bali wala na pumasok sa akin mga tol. Nanggaling ako ng BGC. Naka-open ako ng saver, pero wala pa rin pumapasok. So ang ginawa ko, gagapang ako doon papuntang yung tunnel, yung sa may Target mga tol, sa tunnel. Hindi ko alam kung Target pangalan doon mga tol. Sa may malapit sa Acacia Street mga tol. Acacia Estate pala, diyan sa Taguig. Napakaraming booking diyan mga tol. Kapag hindi ako nag-set diyan pa south, papasukan ulit ako, pabalik ulit ng BGC. So ang ginawa ko, nag-set di ako mga tol, nag-open ako ng saver para sure ball na walang makakawala na pasahero mga tol. So bali, kinita natin ngayon ay nasa 915 pa lang mga tol, 4 na booking. So ilang mga tol, abang-abang tayo mamaya. At balitaan ko kayo kapag nakakuha tayo. Ito yung pinakatambayan dito mga tol dyan. Merong ian dyan, merong nagtitinda ng kape dyan, ng puto, pangalmusal para sa mga taxi driver at TNVS driver. Paboritong tambayan to mga tol. So ilang mga tol, punta muna ako dun sa may Acacia State. Lalapit ako ng Bahagya. Balitaan ko kayo mamaya kapag may pumasok sa aking set destination mga tol. Okay, let's go. Time check mga tol, 10:22 EM, 34.1 km na itakbo natin mga tol. So bali, eto mga tol, wala talaga pumasok sa aking set destination, kaya paglipas ng 20 minutes ay in-off ko na ang set destination. So may pumasok agad na booking, 240 papunta ng mga tol, papunta ng Ortigas sabi nyo. Okay mga tol, let's go. Okay, time check tayo mga tol, alas 3:32 na mga tol, yung gas natin medyo naghihingalo na. So bali mga tol, yung earnings natin ngayon ay nasa 2,704 na mga tol. Kumbaga 300 na lang kota na tayo. So nandito ako ngayon sa may Ortigas o SM Mega Mall mga tol, malapit. Bali magsiset destination na tayo mga tol ng pa-SM Mangono. Okay, sana pasukan mga tol. Syempre i-on natin yung saver. Wait lang saver. O natin saver mga tol para walang kawala, para may pumasok talaga siya. So sana pasukan mga tol. Okay mga tol, may pumasok na booking. Kakapasok lang, kunin na natin to, 180. Sa ito papunta, pick up lang, malapit lang dito mga tol sa Jollibee Condominium. Pupunta na Cainta mga tol. Okay, kunin na natin yung Ortigas extension, palapit na rin yan sa amin mga tol. Let's go mga tol, so may Robinson Cainta, kunin na natin. So yung mga tol, nakakuha na tayo ng papunta ng Cainta. At syempre pagdating sa Cainta, sana makakuha pa rin tayo papunta ng Taytay o kaya Angono mga tol. So 180 pesos to, napakababa ng pamasahe mga tol. Kapag rush hour kasi o alanganing oras,
yung mga gantong kalayo na mula dito hanggang papunta ron sa junction nasa mga 400 o 300 plus na yan noon, pero ngayon 180 na lang. Hindi pa umabot ng 200 mga tol. So ganun pa man, balita ko kayo mamaya mga tol kapag naibaba na natin yung ating passenger. Let's go. Time check mga tol, alas 4:13 na mga tol. 108 km po na yung takbo natin. At ito yung income natin mga tol. Medyo mahina yung signal mga tol, ano? Pauwi na rin tayo, nandito tayo sa junction. Mahina yung signal mga tol. Okay mga tol, pinasukan pa tayo. Papunta ng Taytay Doctors mga tol, 87. Pick up niya dito lang malapit. Ayun mga tol, sa may ano lang to, Taytay Doctors. Mula dyan papunta sa amin, nasa mga 2 km. Okay mga tol, punta na natin, lakas ng ulan. Let's go mga tol. Okay mga tol, time check, 4:35 PM na. Nagpatay na ako ng apps dahil nandito na ako sa lugar ko mga tol. Bali nagpagas na rin ako, ang naigas ko ay nasa dito sa email yun mga tol. Ito na mga tol ito. Ayan. Pakita ko sa inyo So yun natin mga tol. Wala rito, lang So ito mga tol yung receipt. Yan. Nagpagas tayo ng 1,000 pesos mga tol, pero 929 lang ang naigay. Ngayon mga tol, ngayon yan July ano ba to? 6 yan mga tol, 2026 or 22 PM. So bali naging 1,000 niya, naging 929 na lang kasi dahil sa discount mga tol. So ayun discount niya mga tol. Saan ba yung discount niya? Ito 1,000 pinakarga ko yun. Basta yun na yun, may discount yung mga tol kasi price lock yung binayad ko. So bali ang income natin ngayon mga tol ay nasa 3,046 mga tol, meron tayong tip na 50 pesos. So ganun pa man kilo pa rin mga tol at nakakota pa rin tayo. At syempre kukwentahin na natin yung kinita natin kung magkano yung pinaka savings natin. Yun ang gas natin mga tol, sumobra pa. So kanina halos kalahati lang yan pero sumobra pa ng konti. So ayan, titingnan natin mga tol kung magkano yung pinaka income natin. 3,000, sabi natin 3,000 minus 1,000 para sa sasakyan, minus gas 1,000, minus 500 para sa bahay. So all goods mga tol, meron pa rin tayong savings na 500 pesos mga tol. Hindi pa rin lugi dahil ibigay na natin ang lahat ng pangangailangan sa bahay, pangangailangan sa sasakyan. So kilo pa rin mga tol kasi naibigay na natin lahat ng pangangailangan, pangailangan ng sasakyan, pangailangan sa bahay, syempre gasolina, yun yung nagiging puhunan natin para makabiyahe tayo. At yun, kilo pa rin mga tol. Saan ka pa makakita ng naibigay mo na lahat ng obligasyon mo at meron kang malinis na 500 pesos na savings. Yung savings na yan mga tol, yan yung magiging emergency fund natin kapag nasiraan, ano pa ba? Nasiraan, nagkasakit at nagka-problema sa pamilya, meron tayong madudukot. Kaya lagi nating tatandaan mga tol, lagi nating paghandaan yung araw ng future, hindi araw ng kinabukasan, yung future mga tol, yung mangyayari sa inaharap, para hindi na tayo mabalisa o maghahagilap pa kung saan tayo makakautang para meron tayong paluwal kung sakaling magkaroon ng problema sa pamilya at sa sasakyan. So ganun pa man mga tol, maraming salamat at thanks for watching. Ingat kayo lahat, bumabagyo na ngayon mga tol. Let's go mga tol.